Tanga ka ba, Trillanes? Tinatanong ko lang, ha? Kasi ginawa mo na to noon. Hindi ka nanalo sa eleksyon. Gagawin mo na naman ngayon. Sa tingin mo mananalo ka sa pinagagawa mo? Kala mo kasi may nakukuha kang butante o akala mo naman may naniniwala pa sa'yo. Hindi kasi dapat wake up call mo na yun. Yung palagi kang talo. Dapat wake up call mo na yun. Diba? Kaya nga ang tanong ko, tanga ka ba? Kasi ang taong tanga, hindi ko sinasabing tanga ka, tinatanong ko. Ang taong tanga, alam niya na ngang mali, gagawin niya pa paulit-ulit. Di ba ho? O yun lang ang akin. Alam mo na nga mali ka, paulit-ulit mo pang gagawin. Anong tawag mo dun? Mas masama pa nga dyan yung kay Binay. Bakit kay Binay kanyo? Oh, yung isang kumpanya na na-involve na sa anomalya dyan sa Makati, handa ninyo, ay same company na ginamit sa paggawa ng Senate building, new Senate building. Tingnan nyo ha, yun yung ginamit. Tapos, sino ang nasa finance sa Senate o sino yung sa hindi ko alam kung sure kung finance o sa mismong sa pag-audit. Sino nandun? Si Binay. Sino yung nakasuhan doon sa Makati, nakatiwalian? Si Binay. Kung sanang may ganong relationship, medyo kaduda-duda pa. Tama, mali. Pero ito wala eh. I mean, alayo-layo, walang kinalaman sa pagiging presidente, walang kinalaman sa pagiging senador. Di ba? Tapos bigla ka na lang magdedemanda. Kaya tuloy, na nabibintangan ka, nabida-bida ka dahil nga tatakbo kang mayor ng Caloocan. Mag-i-8 ka ba? Napakadali eh. Ano pakadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niyang mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Alam mo, ito naman ang statement ni Senator Go tungkol dito. Ayan, panoorin niyo. Panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong September 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluwensya ba ako? Wala. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Nakalipas na po ang halos 3 taon at wala namang napatunayan si Trillanes. Lahat ng mga ito ay nasagot ko na. Puro kasinungalingan ang pinapakain niya sa taong bayan. Puro lies ang pinapakain niya sa taong bayan. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ayan. Alam nyo, tama yung sinabi ni Senator Bongo dito. Ito po ay recycle na issue na ho, na paulit-ulit. Sa katunayan, alam nyo ba
na ito. Papakita ko sa inyo ha. Actually, noon pa yan. Ito. 2000, ito, tingnan ninyo. 6 years ago. Meron na, kaya nga ito meron, inasar pa ni Senator Bongo si Trillanes dyan Yan yung investigasyon, Ang ginawa ni Bongo, nagpa-selfie pa siya, Di ba? Tingnan nyo yung year, 6 years ago, Matagal na ho talaga. Yan ay matagal na hong nangyari. Kaya nga alam nyo, sinasabi ko nga paulit-ulit dito sa etong si Trillanes, every time magkakaroon ng eleksyon, lumalabas ho yan. Kasi po, ngayon, alam natin tatakbo siya sa Caloocan bilang mayor. Wala naman ho nagawa sa Caloocan yan. Alam nyo ba na sa Caloocan, ang tagal na ho niya siyempre, kaya nga tatakbo mayor, nakatira yan dyan Ni hindi mahagilap yan sa Caloocan. Eto, tanungin ko kayo. Para lang sa kaalaman ninyo. During pandemic, half nun, bago mag-pandemic, senator pa siya. Pero at the same time, kahit pa paano, tanungin nyo yung mga taga Caloocan, wala ho, hindi nila aninag ang kanyang anino diyan sa Caloocan. As in, wala hong ginawa yan. Alam niyo kung ano ginawa niyan? Para lang sa kaalaman ninyo, ha? Pumunta kayo ng harap ng bahay niyan. Ito, nag-research tayo. Pumunta kayo sa harap ng bahay niyan, may pinagawang basketball court yan. Yun lang ang pinagawa niyan. Sa tagal niyang pagiging senador, anong pinagawa niya? Basketball court. May nakasulat doon, Trillanes Court. Ganun yan. Ganyan niyang kawalang kwenta. Tapos, kaya nga, di ba, ito, tanungin ko kayo. Di ba, pagka sa senator, di ba, biglang sasabihin nung isa, tatawagin. Let's give, time to the gentleman from Bukidnon, halimbawa, ganun, di ba? Gentleman from Taguig. Ganun, di ba? Pero si Trillanes, pag tinawag, walang ganun. Una-una, walang gentleman. Kasi alam naman natin, hindi siya gentleman. Di ba? Galang-galang. Pangalawa, kung tatawagin man yan, hindi siya tinatawag yan. Hindi nga niya kinokorek Kung ano ang tawag sa kanya, dapat man lang, correct niya na, ako, taga-Caloocan ako. Dapat, gentleman from Caloocan. Di ba? Alam mo, sabi nga ni Boss Dada, gentleman from Bicol. Hindi, alam mo, ito ang lagi nga dapat itawag dyan, gentleman from China. Bakit? Mas madalas pa siya dun Naalala nyo, nung panahon ni Pinoy, madalas siya dun. Kaya dapat gentleman from China yan. Hindi yan gentleman from Caloocan. Yun ang totoo. Ito si Trillanes, sa totoo lang, ngayon, di ba, kaya nga ngayon nagpapansin. Kasi nga, balita natin, wala daw pumapansin yan sa Caloocan. Pag nag-iikot daw yan, alam mo kung sino pumapansin? Yung mga vlogger niyang walang kwenta. Yun lang. Akala niya siguro, sikat siya. Akala niya magpapaselfie yung mga vlogger niya. Hindi niya alam, vlogger niya yun. Di ba? Wala na pumapansin dyan. Natatawa nga ako kasi may sinasabi pa siyang kung ano-anong hinihirit niya dito kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo. Sa totoo lang, ginagamit lang naman niya yan. Kaya nag-iingay ng ganyan yan, ginagamit lang niya yan para sa kampanya sa Caloocan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo? Mahirap kasing tumakbo nang hindi ka nasa administrasyon. Kaya ako, ito hinala ko lang Hinala ko, bumabanat siya ngayon para humingi ng basbas
kay Marcos para basbasan siya dyan sa Caloocan. Pero imposible. Wala. Sa totoo lang, wala nang gumagalang dyan eh. Hindi na pinapansin ng Malacanang yan eh. Diyan si Mocha Uson from Athens, Greece. Ano ba? Athens. Basta, dyan sa Greece. Munti ka na nadukutan yung kanina. Kasi naman eh. Ang bag, inilalagay yan sa sa tabi. Dapat laging suot-suot yan. Wala ka sa Japan, nasa Greece ka. Hindi totoo. Kaya ito si Trillanes, kawawa naman to. Kasi nga, akala niya, ito, alam mo, ako nagtatanong lang. Ito, tanong ko lang naman. Antonio Trillanes, tanga ka ba? Tanong ho ito ha. Ako'y nagtatanong lang, Antonio Trillanes. Tanga ka ba o bobo ka? Nagtatanong. Tanong ho yun. Bakit kanyo? Kasi ginawa mo na yan. 'Di ba? Ginawa mo na yan nung mga nakaraan. Hindi ka nga effective eh. To the point na tatalo ka sa eleksyon. 'Di ba? Kumandidato ka uli. Talo ka. Shoot ka sa banga. Shoot ka sa inodoro. Akala mo kasi may nakukuha kang butante o akala mo naman may naniniwala pa sa'yo. Hindi kasi dapat wake up call mo na yun. Yung palagi kang talo. Dapat wake up call mo na yun. Diba? Kaya nga ang tanong ko, tanga ka ba? Kasi ang taong tanga, hindi ko sinasabing tanga ka, tinatanong ko. Ang taong tanga, alam niya na ngang mali, gagawin niya pa paulit-ulit. Di ba ho? Yun lang ang akin. Alam mo na nga mali ka, paulit-ulit mo pang gagawin. Anong tawag mo dun? Diba? Alam mo na halimbawa, si Madam Mocha, munti ka na madukutan sa Greece. Kita niyo yung bagong picture niya. Yung picture niya, yung bag niya, nasa harapan niya na, nandito na. Wala, ibig sabihin, kasi nga naman, kung uulitin niya, naiwan yung bag niya, anong tawag niyo kay Mocha? Di ba? Tanong ko kayo, kunwari inulit niya pa yun. Walang problema dun sa first mistake kasi mistake nga Lahat naman tayo nagkakamali. Pero yung ulitin mo pa, may tawag na dun. Ikaw Trillanes, talo ka na nga. Talunan ka na nga. Inulit-ulit mo pa yung style ng pangangampanya mo by nagpapapansin ka, nagpapapansin ka na kesyo magdedemanda ka. Alam mo, ewan ko na lang hindi ko na lang alam kung baka hindi lang makapagsalita yung mga nasa korte. Pero siguro sabi nila, ano ba naman to? Demanda na naman. Lahat na dinimanda. Hindi kasi alam mo, alam nyo ba na meron tayong problema sa justice system natin? Kaya nga meron yung dumadaan muna para bigyan muna ng probable cause nga yung isang kaso. Kasi nga kung medyo malabo, wag nang ituloy. Kasi nga bakit kanyo? Kaya kailangan muna bago ituloy sa husgado talaga, bago magkademanda, na alamin muna, 'di ba, sa piskal kung medyo okay ba to, meron ba tong sa isay, meron ba itong may ganun Bakit? Kasi nga punong-puno na tayo ng kaso sa Pilipinas, limitado yung mga judge natin. Nagdagdag ka pa nang walang kakwenta-kwenta. Hindi na siya nahiya. Yung demanda niya kay Mocha sa ombudsman talo Olat. Ano sabi sa kanya dun sa ombudsman? Sabi sa kanya, huwag ka maging onion skin. Ang public official hindi dapat onion skin. Di ba? Tapos eto ka na naman. Ano to? Ito dati mo nang ginawa. Dati mo na ito. Naalala mo, una-una. Alam mo nung 2016, di ba?
few days before, I think it was 2 days o 1 day before the election, naglabas siya ng issue tungkol dun sa BPI ni Pangulong Duterte. Ano nangyari sa'yo? Pahiya ka, di ba? Akala niya kasi hindi makakakuha si Pangulong Duterte ng certification from BPI. Dahil ang ginawa niya nga, I think 1 day before or 2 days before, para talaga mahirapan si Duterte makakuha ng certification. Naglabas siya ng kasinungalingan na may pera si Duterte na ganitong kalaking pera. Tapos, anyari, buti nakakuha kagad si Panelo ng certification na walang ganun. Nagsorry ka ba sa kapalpakan mo? Wala. Bakit ganun? Kasi nga, nag-iingay ka, no? Akala mo mananalo kang vice president nun, di ba? Sabi tuloy nung iba dito, baka inutusan niya ni Bonjing. Naku, hindi ko sure, ha? Sabi, yung 2016, sabi niya, milyon daw laman ng BPI branch sa Makati, yung pala 4,000. Kaya nga, Ganyan no si Trillanes, puro kasinungalingan. Yan o, katotohanan kay Trillanes, wala akong biro. Talagang, kaya nga, di ba ho? Ito recently lang, anong tawag ko sa kanya? Ng Congress, yung mga ilang congressman, Marites. Yan ang hari ng Marites. Hindi na dapat pinaniniwalaan niya. Di ba? Ano pa, sabi niya? Yung ICC daw. Sure yan. Anyari, itong June. July na, wala pa rin. Dinaig mo pala si Maharlika Hindi, pareho kasi kayo Pareho kayong merong sinasabing July. Wala naman pala. Hindi, kasi dapat patas tayo mga kababayan. Kung naiinis tayo dun sa mga katulad ni Trillanes, na nangako na June daw aarestuhin si Duterte. Mainis din tayo doon sa nangako na magkakaroon ng video by June. Di ba? July na, anyari. Wala pa din. Keso may distab daw, di ba? Sabi ni Trillanes. Sabi ng mga sundalo at pulis. Wala naman kami nakikita. Jesus, sabi ko sa iyo. Ito ang may papakita ako sa inyo, ha. Ito, babasahin lang natin, ha. Baka mamaya sasabihin na naman ni Trillanes. Naku, banat ba ano ka na naman. Hindi, ito, babasahin lang. Magre-react lang tayo, ha. Dilinawin natin to, magre-react lamang tayo sa isang post. Ito'y pinost na po nung dati. 2018 pa po ito. Ayan, no? Ayan. Basahin natin, ha. Former instructor of Trillanes in PMA reveals shocking about the senator and his family. Ulitin ko, hindi po sa akin ang galing ito. Ito po'y post ng The Trending Facts. Nilustay ng kanyang tatay ang pera ng AFP. Yan ang sabi dito. Hindi po ako nagsabi. A former instructor of Senator Antonio Trillanes in PMA revealed something about the fiercest critic of PRRD and his family, Captain Vicente Sehoko, who known for being the outstanding Filipino soldier of 2013. Shared his experience with Trillanes as his instructor in engineering subject. Nako, matindi ito. Sehoko comment was posted publicly by netizen Choli Abilia Cabanban, who's also an alumnus of PMA. You can check and verify yung mga pangalan na yan, ha? Again, this is a share from the Facebook. Sabi nga ni Alunir Gameplay, salamat. A clown entering the palace will become circus. Taray, in English mo pa. Ito, sabi naman dito, according to him, ito,
Sabi niya. According to him, Antonio Sr. used the budget of the AFP-PNP telephone directory at that time in gambling activities. Naku, matinding paratang to. Again, binabasa ko lang po ito. Hindi po sa akin galing ito, ha? Ito'y binabasa ko lamang po. Post po ito ng The Trending Facts. Because of this, Sehoko, who replaced Trillanes Sr. in his position, made him forced to solve the problem made by the senator's father in his office. He also narrated how Trillanes IV received a VIP treatment during his cadetship in PMA, calling him shabby for taking advantage with other cadets. Naku po. Yari tayo dito. Ibig sabihin daw, ginamit niya yung lakas ng kanyang ama. Yun ang sinasabi dito. At nagpa-VIP. Naku po, patay tayo dyan. He also narrated how Trillanes IV received VIP treatment, calling him shabby. Ito, Sehoko claimed that Trillanes didn't receive any punishment and the senator even sleep in the office of his instructor. Ang bira, oh. Hindi natutulog doon sa barracks, natutulog lang doon sa the aircon na opisina ng instructor. You can read this whole post below. Person comment from Commodore Vicente Sehoko, AFP PMA Class 82 2013, Outstanding Filipino Soldiers Awardee, TOPS. Trillanes belonged to the most junior and last class of PMA cadets I handled at PMA as instructor engineering subject. His father, Antonio Sr., PMA Class 1959, was the Assistant J6 Deputy Chief Comel, AFP when I was commander of PMA Comel, tama, hindi ko alam kung ano yung COMMEL company, and the Comel Staff Officer of General Biason during stints as PMA Superintendent. Antonio Trillanes Sr. always called Dam Guard. Naku. Trillanes IV to report to my office after asking the PMA Commandant General Victor Garcia and General Narciso Abaya to release Antonio IV from any duty during Saturdays and Sundays. Malupit. Bawal i-training ng Saturday, Sunday. Para talagang merong sarili hong lupit nito, ha. Oh. Sabi dito, while his mistas were dying in the hallway of Melchor Hall during company level punishment or mase-mase, hindi ko alam kung ano yung mace-mace o mase-mase, Antonio IV was enjoying in my office, cooking, eating a lot of boodles along with his 3 roommates. Again, wala po akong sinasabi dito. Ito ho ay sinishare lamang po natin mula sa The Trending Facts. Okay? Ito po ay share lamang po ito. At ito po ay public post. Okay? At ito po ay binabasa lamang po natin. Ulitin natin, binabasa at atin lamang pong itinatranslate sa Tagalog. Okay? O, sa aming madaling salita daw dito, sabi wala daw siyang ginagawa kung hindi magluto at kumain. O, ha? May kasama pang 3 roommates. Uy. Ang tanong dyan, ako tatanong ko lang naman, yung roommate niya ba lalaki o babae? Tanong ko lang. Hindi ako sure. Medyo may pagka-shabby. Swapang rin ang mokong na ito. Ito, poso ito ha, ni Vicente Sehoko. Yung tatay at nanay niya ay palaging umaakit sa Baguio, sa kwarto ko, sa office na tutulog, libre lahat, hatid sundo ko, pakain ko, etc. Ay, grabe. Grabe naman to. They usually arrive late Friday afternoon and depart early morning of Monday. When I reported for duty at the office of Chief Comel,
AFP upon request of the Chief COMELFP Antonio Trillanes Dising. Naku po. Mas mataas pala yung kanyang tatay kaysa dito sa nagkikwento. Just retired and was a dealer supplier of various items. Naku. Yung tatay daw. Di umano. According to dito, di umano. Sabi dito, supplier daw. Dealer and supplier na iba't ibang item. Ano kaya yung item na yun? Sa GHQ at AFP. During those times, conversion and ghost deliveries were rampant and his father was able to convert DBM Saro to cash. The budget intended for AFP PNP telephone directory publication. Grabe sweetie Thank you very much. Sabi ni Ian Nabi, sarap ng buhay niya sa PMA. Mga kapatid ko, patay lahat. Kuko pag binibisita namin. Talaga, grabe naman yun, Ian Nabi. Dito, sabi dito sa post, hindi ko sinasabi. Linawin ko yung sinabi ni BP Sara Duterte, Trillanes. Magkaiba ang assume sa opinion. Wala po akong opinion dito, Again, I will say it for many times so that you won't misinterpret me. Wala akong sinasabing opinion dito. Ito ay sinishare lamang natin at ini-interpret lang natin sa Tagalog. Pinapaliwanag lang natin yung pinost dito. During those times, ayan, tapos na. Unfortunately, that money was used as bet in... talaga? In the casino in Mahjong where Antonio Sr. lost everything in a blink of... So, sabi dito ni Vicente Hoko ay ginamit daw sa casino at saka Mahjong. Sabi naman niya, being new to the office, I never had any idea of what was going on in my office. My first task this week of duty was how to produce 1.5 million cash to print the AFP telephone directory. At that time, that converted cash was already lost. Ang trabaho daw niya, maka-come up ng 1.5 million para doon sa AFP telephone directory. Kaya lang, nung siya na ang naging head doon, sabi niya, naubos daw. Di umano, Sabi nito. Hindi ko sabi, Sabi niya. Okay? Being new to the office, I never had any idea of what's going on in my office. My first task then on my first week of duty was how to produce 1.5 million. Pagkamalas ko naman, kagaguhan ng tatay ni Antonio Defort ang nautusan maghanap ng pera kapalit sa nalustay. Grabe. So, parang nagagalit ito. Kinikwento nito ni Vicente Hoko na nagagalit siya kasi parang nalipat sa kanya yung burden na mag-create na 1.5. Inubos daw. Di umano. Sabi niya. Hindi ko sinabi, Trillanes, sinabi niya. Hindi ako, Sabi dito, I accomplished my task to produce funds and print. The AFP director using funds I solicit from various commercial company. This was upon orders of my superior and all money solicited to the last centavo were properly accounted for. Swerte niya. Perang nilustay ng tatay niya na palitan ng kanilang kagauhan na pagtakpan. His mother earned money as a dealer. Naku, pati pala daw ang nanay. Sabi nito hindi ako, sabi niya. His mother earned money as a dealer. She allegedly made magic bidding documents to corner contracts and convert Saro to cash. Grabe naman. Grabe. She did these things in cahoots. Ito yung kanta ito. Cahoots. Kahoot is on fire. Iba yun. With some crook and personnel. Sehoko first-hand comment received thousands of shares and likes on social media, especially after President Rodrigo Duterte accused Trillanes' parents of being involved in the deals. Ito pala sinabi pa mismo ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nagsabi, hindi po ako. Okay?
Sabi ni Pangulong Duterte, kaya naglabasan itong post na ito nung pagka sabi ni Pangulong Duterte na kumita daw di umano yung kanyang magulang. Nako. Again, para sa kaliwanagan ng iba, binasa lang po natin. Ito po'y nag-trending noon. Okay, ito po ay time ng, I think it was 2018. Nag-trending daw po ito noon. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Naku po. Tapos, balak mo pang maging mayor ng Caloocan? Patay tayo dyan. Hindi. Ako, maganda siguro. Kasi hindi naman po ako nagsabi nito. Hindi ako nagsabi nito. Ito ay nag-trending sa social media na binasa lang natin. Ako, since meron ka namang akusasyon kay Senator Bongo at may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, why not answer this accusation of your dating instructor? Accusation to nung dati mong instructor na pinost niya, na nag-trending. Okay? Ngayon, may akusasyon ka kay Pangulong Duterte, may akusasyon kay Senator Bongo. Noon pa lang, inulit mo na nga yan, recycle na nga yung akusasyon na yan. Gusto mo sumagot si Senator Bongo. Bakit di mo sagutin ito? Di ba? Hindi. Ako hindi ko alam. Hindi ko alam kung totoo to o hindi. Hindi ko talaga alam. Wala akong kinalaman, binasa ko lang. Wala akong sinasabing totoo to. Hindi ko talaga alam, malay ko. Binasa ko lang naman. Ako nga, hindi nga ako alam mo, I give the benefit of the doubt. Baka naman hindi totoo yan. Yung mga akusasyon sa'yo, Trillanes, malamang hindi totoo yan. Baka namumuliti ka lang din yan. Kasi ganun ka di ba? Pag may mga akusasyon ka, sinasabi namin namumuliti ka. Ikaw, baka sa tingin namin namumuliti ka lang din yun. Pero maganda niyan, sagutin mo. Kasi si Senator Bongo, sinagot niya ng paulit-ulit. Paulit-ulit niya sinabi na even before sila pumasok sa bilang presidente, si Pangulong Duterte, alam mo, may negosyo na yung kanyang pamilya. At alam nyo ba na hindi close, ito personal ito hindi close si Senator Bongo sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nung siya nagsilbi kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte na ang tinuring niyang tatay. Ganun yung dynamics ng kanilang pamilya. Si Pangulong Duterte na ang parang kanyang tatay-tatayan. So, malayo sila nung kanyang pamilya. Hindi sila close nung kanyang pamilya. Yung isa half-brother pa. Ano naman ang kinalaman niya doon? Alam naman, pigilan mo yung tao na magnegosyo dahil lang, may kamag-anak ako. Hindi naman pwede yun. Di ba? Porket kamag-anak ka lang, pipigilan ka ng magnegosyo. Ang importante, ang tanong dyan, meron bang kinausap si Senator Bongo? At sinabi niyang, oy, kamag-anak ko yan. Ipasok niyo yan. May kinanon pa siya? Hindi, ako nagtatanong lang. Kung meron ganung witness, di ipresenta mo. Kaya lang, wala ka may pakitang witness Ang puro pinipresenta mo ay yung kwento mo. Kwento sa pagong. Hindi, totoo naman Yan naman talagang lagi mong kwento sa pagong lang Wala namang kwenta yung kwento mo. Walang ebidensya. Ang ebidensya lang niya, nakapasok sa bidding o nakapasok sa negosyo yung... matagal na yun. Matagal na nagninegosyo. Hindi pa presidente ang ating Pangulong Duterte. Nagninegosyo na yung pamilya. Alam naman sabihin... Pambihira. Alam naman, itigil nila yung negosyo nila. Presidente na to dahil alalay siya ng presidente, itigil na natin negosyo. Paano mabubuhay yun? Ang issue dyan sa ating batas, kung siya ay nakialam. Meron ba siyang kinausap? Meron ba siyang ipinilit? Oy, eto kunin nyo. Wala Di ba?
Ang mas masama pa nga dyan yung kay Binay. Bakit kay Binay kanyo? Yung isang kumpanya na na-involve na sa anomalya dyan sa Makati, handa ninyo, ay same company na ginamit sa paggawa ng Senate building, new Senate building. Tingnan nyo yun yung ginamit. Tapos, sino ang nasa finance sa Senate o sino yung sa hindi ko alam kung sure kung finance o sa mismong sa pag-audit. Sino nandun? Si Binay. Sino yung nakasuhan doon sa Makati, nakatiwalian? Si Binay. Kung sanang may ganong relationship, medyo kaduda-duda pa. Tama, mali. Pero ito wala alayo-layo, walang kinalaman sa pagiging presidente, walang kinalaman sa pagiging senador. Di ba? Tapos bigla ka na lang magdedemanda. Kaya tuloy, na nabibintangan ka, nabida-bida ka dahil nga tatakbo kang mayor ng Caloocan. Alam mo, ito si Trillanes, tama nga yung sinasabi nila na di umano talaga na ang way niya para makapasok sa isang politika o di kaya sa isang posisyon, walang iba kung hindi sa paninira, iskandalo, di ba? Naalala niyo si Labicoy, di ba? Yan lagi ang kanyang pambida-bida na siya ay fighter of corruption, bla bla bla. Fighter of ganito. Siya nga, hindi pa niya sinasagot etong akusasyon hindi ng akusasyon ko. Hindi ko akusasyon linawin ko. Akusasyon sa'yo ng instructor mo na pinost niya sa social media. Hindi mo nga sinasagot. Tapos sasabihin mo may bahid ng korupsyon si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Ikaw pa talaga ang magsasabi niyan? Sabi nito, ano ba ito? Senator Bongo was my former student in LaSalle, Green Hills. His mom is a Tesoro from the Aldrich family of the Tesoros, pioneer in embroidery and native craft industry of Batangas. Oo, mayaman na sila and his dad is a businessman from Davao. Kaya nga, ibig sabihin talagang sila ay talagang, kaya nga alam mo naman ng mga inchik, di ba? Ng mga inchik sila negosyante. Talagang nasa negosyo na sila. So, wala akong kinalaman yung pagiging ni Senator Bongo. Unless may pakita ka, may witness ka, sigurado ako peke na naman. May witness kang magsasabi na, uy, pinakiusapan ako. Nilakad to ni Senator Bongo. Wala. Nagtatampo na nga daw sa kanya yung mga kamahal niya sa buhay tsaka yung mga pamilya niya. Kasi pag iba, matulungin si Senator Bongo. Ako, subok ko na yan. Matulungin talaga si Senator Bongo pag ibang tao ang hinihingan mo ng tulong. Kaya nga ako mismo ako personally, 2015-16 kilala na natin si Senator Bongo at saka si Pangulong Duterte. Hindi ko naman masasabing malapit kami, pero gayunpaman, may tiwala sila sa amin. Kasi kami nangampanya na walang bayad. Kami ay tuloy-tuloy na nagsisilbi nun sa kanila ng anytime nakakailanganin ng hindi kami nagpapabayad nun. And yet, nahihiya ako lumapit sa kanya, hihingi akong tulong para sa sarili ko. Hindi. Kasi alam ko yung integridad ng mama. Pero malakas ang loob ko pag ako hihingi ng tulong para sa iba. Kasi pag talagang yung tao ay karapat dapat matulungan, talaga naman tinutulungan ni Senator Bongo. Nang abot makakaya niya at nung panahon niya, nung 2000, nung panahon ni Duterte,
na i-refer niya talaga doon sa mga ahensya ng gobyerno. Subok ko na yan, subok na ni Mocha yan. Ano ho kami dyan? Sigurado ho kami dyan. Pag gano'n ang hiningi mong tulong. Pero yung kami, ni isa wala kaming hiningi ng tulong sa kanya. Yung personal, wala ho. Ang hiniling ko lang talaga sa kanya, ito aminin ko na, hiniling ko lang sa kanya, makapunta kami sa Malacanang, ma-meet si Presidente. Yung mga ganun lang, yung before bumaba si Pangulong Duterte yung Presidente, humingi ako ng pabor, baka naman pwedeng may pangako kasi si PRRD no, na dadalhin ni PRRD sa Malacanang ang Mocha Girls para ipasyal. So, sabi ko, Senator Bongo, sabi ni PRRD to punta naman kami dyan para bago matapos ang term ni tatay, makapagpa-picture. Yun lang. Yun lang ang hinging. Kasi nga, alam namin yung integridad ng mama. Hindi ka makakalapit dyan kung sarili mo ilalapit mo. Kung magpapalakas ka, Senator Bongo, meron kaming project Walang ganun. Walang ganun. Kaya ito si Trillanes, hindi ko alam kung saan panaginip niya na nakukuha ito. Sinong demonyong bumubulong sa kanya? Di ba? Sabi tuloy ni Diego Latigo, "Oy, Trillanes, ilabas mo si Motobato." Matobato. Kasunog sa amin malapit, boss. Minessage kita para kay Bongo. Kinabukasan nagpunta talaga? Hindi ko alam yan. Ganun ba? Hindi kasi pag may humihingi ng tulong sa akin, sinisend ko lang sa kanila. Tapos hindi ko na pinapalo up. Kasi sigurado ko Eto, walang biro ito Pag sinend ko sa kanila, hindi, alam mo, eto sa dami kong kakilala pong, hindi naman sa marami po tayong kilalang mga politiko. Pero kung gusto kong sigurado matutulungan, kay Senator Bongo ko ilalapit. Hindi, walang biro. Pag gusto mo talagang hindi ka ito talk shit, yung talagang pag sinabi mo, babantayan ng mga tao niya. Ayun. Tapos, hindi yung magte-text sa akin yung mga tao noon, o kaya si Senator Bongo, te-text nila ako, natulungan na namin yung pinatutulungan mo, bahala ka na. Ibig sabihin, kung sasabihin ko, hindi, wala. Ngayon ko nga lang naalala yan Si Diego Latigo pa nagsabi Hindi ho talaga sila yung ganun. Mga yan silent worker, ika nga. Ewan ko lang dito talaga kay Eto may papakita ko sa inyo. Ito po yung dating akusasyon pa po. Dati pa po ito, akusasyon ni Trillanes before the election. I think it was 2019, before 2019 election. Pinanggi ni Senador Bongo ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Panis na rin daw ang issue. Ay kay Trillanes, mahigit 6 na bilyong piso na halaga ng proyekto ang nakuha ng mga kumpanya ng kaanak ni Go sa ilalim ng Administrasyong Duterte at maging nung mayor pa ito ng Davao. Sabi naman ng Malacanang, walang ebidensya si Trillanes. Saksi si Mab Gonzales. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Kala mo talagang tapang nitong maman to, no? Di ba? Kala mo Tapang-tapangan to Pero pagka binanatan mo, tatakbo sa husgado, iiyak. Hindi ko alam kung saan kapal na mukha kumukuha to Yung ang tapang niyang bumanat, ang tapang niyang magbintang, pero siya pag binanatan, iiyak magsusumbong sa korte. Di ba? Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na. Kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. So para mo sinabi na nababayaran ng hustisya sa atin? Hindi kasi, ito yung sinasabi niya noon. Ito noon to Ayaw niya daw magdemanda ngayon, nitong time na yan, which is 2018 or 19. Ayaw daw niya magdemanda kasi baka daw gamitin ng kapangyarihan ni Duterte bilang presidente at si Senator Bongo. So para mo palang sinasabi na wala tayong hustisya dito na babayaran. Kasi madidiktahan ito ng presidente, ganun ba? Wala kang tiwala sa justice system, ba't ka nagdidemanda? Hindi, yun lang. Kung wala ka balandi, so ibig mo bang sabihin, ito, let's use your logic.
your logic says, si Duterte, ayaw mo idemanda. Baka gamitin nila yung kanilang kapangyarihan. So ngayon, na nagdemanda ka sa amin, nagdemanda ka sa SMNI, at kampante ka, ibig sabihin, parang alam mo na kakampi sa'yo kasi kalaban kami ngayon. Ganun ba ibig mo sabihin? Kasi parang ganun na logic mo na depende sa nakaupo kung madidiktahan ng husgado. Kasi yun na sinabi mo So ibig mong sabihin, ngayon, kaya ka nagdemanda ngayon sa amin kasi alam mong kami ay nasa oposisyon. So, ganun ba ibig sabihin, pag-iinitan na kami kasi nasa oposisyon kami ngayon? Wala ka pala Wala, olat. Bantayan ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sa kanyang vlog, sinabi ni Trillanes na inaward di umano sa mga kumpanya ng tatay at half-brother ni Go ang ilang malalaking infrastructure projects sa Davao Region. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, paano kami maniniwala dyan? Yung BPI mo nga, hindi nga totoo. Alam mo, para kasi Pinocchio. Sa dami ng kasinungalingan sinabi mo, sa dami mong mga expose kuno, sa dami nitong expose, lahat na lang, ang dami mong sinabi. Balita ko nga, galit na galit sa'yo lahat ng senador Kasi inaway mo lahat ng senador dyan Sa dami mong expose, paano pa kami maniniwala niyan sa'yo? Sa totoo nga, alam mo, sa totoo lang hindi ko alam kung saan ka nakakabili ng kapal na mukha. Sa totoo lang, yung kapal na mukha mo, sagad I mean, ang kapal na mukha mo sa paggagawa ng mga istorya ng kung ano-ano, tapos biglang ang lakas na loob mo, tatakbo ka pang mayor ng Caloocan. Ewan ko kung kayong mga taga-Caloocan tatanga-tanga, hindi ko alam pero alam ko hindi naman. Hindi kasi kung kayo tatanga-tanga, iboto nyo to. Hindi kasi isipin mo bagong salta. Bakit kanyo bagong salta? Matagal na nakatira yan dyan. Pero hindi nyo nga naaaninag yan Hindi mo nga nakikita during pandemic. Sige, tanungin ko kayo mga taga-Caloocan. Bilang public servant, kahit wala siya sa katungkulan noon, syempre kahit pa paano nakaipon yan. Tumulong ba sa inyo? Kayo mga taga-Caloocan, tumulong ba yan sa inyo? Nakikita nyo ba yan sa mga barabarangay? Tapos ngayon biglang susulpot at biglang sasabihin niya, ako magbabagong Caloocan. Sabi niya nga bagong Caloocan daw, pero lahat naman ng kinuha niya, mga bulok. Sino kinuha niya? Yung mga bulok na politiko. Tapos sasabihin mo, bagong Caloocan? Alukuhan. Diba? Never iboboto yan namin mga taga-Caloocan. Oo. Alam mo, kung ito walang biro ito, kayo mga taga-Caloocan, pag iboboto nyo tong mayor, kayo na ang pinakatangang city. Hindi, walang biro. Kaya ako, Caloocan, naniniwala ako na hindi kayo tanga. Hindi. Ako naniniwala ako hindi kayo tanga. Naniniwala ako na maayos kayong bumoto. Kasi, pambihira. Pag eto, nanalo sa Caloocan, maniwala kayo sa akin. Baka maya't maya may expose yan. Sa lahat na makakalaban niyang barangay captain, may expose. Tsaka sandali. Sandali. Ito, ano lang ito Ito, may sasabihin lang ako sa inyo mga taga-Caloocan. Sa atin lang to. Meron bang mga taga-Caloocan dito? Mga taga-Caloocan. Huwag niyong kakalimutan yung huling pinuntahan ni Trillanes ng pabalik-balik. Saan ho yun? Diba? Saan siya pabalik-balik nung siya ay noon pa na nagbumakdor-bakdor? Saan siya pabalik-balik nun? Diba? Saan yun? Diba? Sa China. Ano nangyari doon sa Ayungin Shoal? Nung siya'y pabalik-balik. Hindi, kayo na lang sumagot. Di na ako sasagot. Mamaya madagdagan pa yung ano ko.
Ano nangyari doon? As per Enrile, 16 times. Oh. Pabalik-balik sa China. Oh. As per Enrile, recorded in Senate transcript yan. Oh, pabalik-balik. Ano nangyari doon sa island natin nung pabalik-balik siya? Oh, siya. Ngayon, gusto niyo pumunta ng Caloocan. Baka mamaya, pag yan na naging mayor ng Caloocan, baka, ewan ko na lang ha, baka mamaya yung Caloocan maging Maynila na. Kasi magkalapit lang yan. Yeah? Pero sa bagay, kung si Isko uli ang maging mayor ng Maynila, mas okay naman kaysa dito. Kayo. Kayo mga taga-Caloocan, kung gusto nyo mapalitan ng inyong ang inyong lugar, hindi na Caloocan. O, di ba? O, bahala na kayo. O, bahala kayo. 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Base aniya sa mga dokumento ng Commission on Audit, nakuha raw ng CLTG buildings na pagmamay-ari ng tatay ni Go ang 125 projects gaya ng road widening mula March 2007 hanggang May 2018 na nagkakahalaga ng 4.89 billion pesos. Ang Alfrego Builders naman na pag-aari ng half-brother ni Go, 59 projects daw ang nakuha mula June 2007 hanggang July 2018 na abot sa 1. Naniniwala kayo dyan? Figures lang niya yan eh. Hindi, kaya nga alam mo, sabi ni Senator Bongo, bring it on. Mapapahiya talaga. Kasi sa husgado, bubusisain yan eh. Mapapatunayan dyan, dumaan ba sa public bidding yan? Maayos ba yung bidding yan? O, tingnan natin. 74 billion pesos. Dagdag pa ni Trillanes, B-licenses ang hawak. Ulitin ko ha, itong balita na ito way before. Ibig sabihin, inuulit na naman niya. Okay? Ito'y recycle na. Kasi nga, tuwing mag-e-eleksyon, yan ang estilo niya. Kaya nga, sabi ko kanina, ang tanong ko, tanga ka ba, Trillanes? Tinatanong ko lang, ha? Kasi, ginawa mo na to noon. Hindi ka nanalo sa eleksyon. Gagawin mo na naman ngayon. Kaya tingin mo mananalo ka sa pinagagawa mo? Hindi, kaya nga ako nagtatanong lang. Wala po akong hinuhusgahan, ha? Hindi ko sinasabing tanga si Trillanes. Nagtatanong lang po ako, former Senator Trillanes, tanga po ba kayo?